Si David Parker Ray ay ipinanganak noong Nobyembre 6, 1939 sa Belen, New Mexico, Estados Unidos. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya at madalas makaranas ng pang-aabuso mula sa kanyang ama. Dahil dito, nagkaroon ng malalim na epekto ang kanyang pagkabata sa kanyang pag-uugali habang lumalaki siya. Sa kabila ng kanyang mapangabusong kapaligiran, nagtapos siya ng high school at pumasok sa military kung saan siya ay naging mechanic. Nang maglaon, lumipat si David sa maliit na bayan ng Truth or Consequences, New Mexico. Dito niya binuo ang tinatawag niyang toy box, isang trailer na puno ng mga kagamitan at instrumento para sa pag-torture. Pinlano niya ito ng mabuti at siniguradong ang bawat sulok ng kanyang trailer ay may gamit para sa kanyang karumaldumal na gawain. Ang toy box ay puno ng mga iba't ibang uri ng mga instrumento pang torture, kabilang ang mga kadena, pang-kuryente, mga kutsilyo, at iba pang mga bagay na ginagamit upang saktan at pahirapan ang kanyang mga biktima. Bukod pa rito, mayroon din itong mga video camera na nagre-record ng bawat pagpapahirap na ginagawa ni David sa kanyang mga biktima. Si David Parker Ray ay pinaniniwalaang nag-kidnap ng higit 60 na kababaihan mula noong 1950s hanggang 1999. Sa tulong ng kanyang kasabwat na kasintahan na si Cindy Hendy, nagawa niyang maghanap at mag-target ng mga kababaihang nasa bingit ng pangangailangan o nasa gilid ng lipunan. Karamihan sa kanila ay mga kababaihan na walang malapit na pamilya o kaibigan na maghahanap sa kanila. Kapag nakidnap na niya ang kanyang biktima, dadalhin niya ito sa kanyang toy box at doon siya magsisimula ng kanyang karumaldumal na gawain. Bago niya simulan ang pagpapahirap, pinapakinggan muna niya ang isang recording na nagsasabi ng mga mangyayari sa kanila. Isa itong paraan upang mas matakot at mabigla ang kanyang mga biktima na magiging sanhi upang hindi sila makalaban ng husto. Noong March 22, 1999, isang babae na nagngangalang Cynthia Vigil ang naging biktima ni David Parker Ray. Ngunit hindi tulad ng ibang biktima, nagawa ni Cynthia na makatakas. Habang nakatali at nakagapos, nagawa niyang tanggalin ang mga kadena at makatakas sa toy box. Tumakbo siya sa lansangan ng Truth or Consequences, duguan at walang saplot, at humingi ng tulong sa isang kapitbahay. Ang kanyang pagtakas ay naging daan upang maimbestigahan ang kaso ni David Parker Ray. Nang matagpuan ng mga awtoridad ang toy box, natagpuan nila ang maraming ebidensya ng mga nagawang krimen, kabilang ang mga videotape na nagpapakita ng mga pagpapahirap sa kanyang mga biktima. Si David Parker Ray ay inaresto noong March 1999 at sinampahan ng maraming kaso, kabilang ang kidnapping, rape, at torture. Maraming biktima ang lumutang upang magbigay ng testimonya laban sa kanya, ngunit marami rin ang takot na magsalita dahil sa trauma na kanilang naranasan. Dahil sa dami ng kaso at testimonya laban kay David Parker Ray, nahatulan siya ng higit sa 223 na taon na pagkakakulong noong 2001. Subalit, bago pa man niya maserve ang kabuuan ng kanyang sentensya, namatay siya sa atake sa puso noong 2002 habang nasa kustodiya. Ang kaso ni David Parker Ray ay nag-iwan ng malaking takot at pagkabahala hindi lamang sa New Mexico, kundi pati na rin sa buong Amerika. Marami ang nagtaka kung paano niya nagawang magtago ng ganoong karumaldumal na gawain sa loob ng maraming taon nang hindi nahuhuli. Ang kanyang kasintahan na si Cindy Hendy at iba pang kasabwat ay nakulong din dahil sa kanilang partisipasyon sa kanyang mga krimen. Madami ang naniniwala na marami pang biktima si David Parker Ray na hindi natagpuan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ang eksaktong bilang ng mga taong naging biktima niya. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Salamat sa panonood, at magkita tayo sa susunod na video.